Ganito pa yung boses ko, morning kasi. Pina-experience mo sa akin, ganito pala yung feeling na magka-stalker. Like may taong aalam kung nasan ka, anong ginagawa mo, ganong feeling. Sobrang late ko na sa appointment ko, grabe. Ta-travel pa ako. Hi guys, get ready with me. We have no work today, so I'm going to gang celebrate myself. Kasi this past few weeks, I've been sick, in and out of the hospital, drinking a lot of medicine, going through treatment just to get better. And today, I just want to celebrate healing, not just physically, but everything. But while I do that, I want to talk to someone. Actually, this video is for you. To that person who's been watching me closely, bothering the people around me. It's been a year, or maybe more. I don't count anymore kasi I don't want to carry the timeline. At first, hindi ka ganun ka-aggressive, but now, you're messaging people, a lot of people that I don't even know yet. I don't know ano yung purpose mo, but you've been messaging a lot of people. Karamihan pa dun are irrelevant in my life. Like, wala naman akong, di ko sila kilala. I haven't met them yet. You're doing it in people who are not even part of my life. So, nagtatanong lang ako, what is your purpose of doing that? If your goal is to ruin me, why not go straight to me or to the people that close to me? Kasi kinakausap mo yung ex ng ex ko, yung mga friends ng ex ko, mga stranger naman sa akin, mga taong hindi ko naman na-meet. Tapos you're building an image of me that's not even true. And I don't know anyone or naalala na nasaktan kong tao to have reason to do that. Like, wala akong atraso kahit kanino. Wala akong naagrabyado to have grounds para gawin yung mga ginagawa mo. Actually, you don't scare me. I'm not afraid of you. I'm not even bothered. Kaso lang yung people around me, people that cared, sila yung nababother. They told me na you should do something about it. Maybe message the person. Di ako yung taong nag-iisip kung ano yung iisipin ng ibang tao sa akin. Parang, because they said that even if you don't care what people think, your image is being carried around in people's mind. Nagka-create ka ng version of me sa utak ng mga taong message mo. And every time they see me or nare-remember nila yung version ko na ginawa mo sa kanila. Pero hindi kita i-message. I won't go out of my way to find you. You're not worth that kind of effort. So, busy kong tao. Kung may free time ako, itulog ko na lang. Ganon. Actually, you don't scare me. Siguro bored ka lang. Ano bang, ano bang purpose mo of doing that? I know you'll see this kasi grabe ka at yung attention mo sa every detail na ginagawa ko sa buhay ko. Nag-iisip na din yung mga tao tagasan kay kasi alam mo kung aalis ako, kailan ako wala sa kwarto ko, ano yung mga gawa ko, ganun ka. Wait lang, open ko lang yung lights ah. Hindi ko alam kung saan ko nakakakuha ng information about me. Napaka-invested mo. You pay so much attention to my life. This is my chance to talk to you. If pagod ka na, if tapos ka na, if you're satisfied of what you're doing to my life, sana, I hope you'll find your way back to your own. Make your life maybe interesting. Fix yourself, focus on your growth. Siguro ganun na lang because you're watching me and I'm here worrying. Di pantay yung kilay ko, di pantay yung eyeliner ko. Yung mga ganun lang, patchy yung foundation ko. Managat mo yung point. Sobrang busy mo sa buhay ko. Tapos ako nakafocus lang sa sarili ko. Sayang yung panahon na ginugol mo sa akin na dapat ginugol mo sa sarili mo. Hindi ko maisip bakit may mga taong ganun. Busy sa buhay ng iba. When pwede naman tayong mag-focus sa sarili nating buhay. If yung purpose mo is to ruin me, if yung purpose mo is to hurt me, actually, hindi yun yung nangyayari sa akin. Actually, you're doing me a favor. Kasi ngayon nalalaman ko yung mga taong who jump into the water if I'm drowning. Like, you're helping me
see who's really real in my life, who would jump into the water to save me if I'm drowning, who would stand there and just watch me drown, or worse, push me down. Masyado na kasing aggressive ka ngayon, ang dami mo nang ginagawa. Nagiging mas apektado yung mga tao sa paligid ko. Kaysa sa akin ewan ko lang bakit ganun yung effect. Siguro dahil sila yung message mo at hindi ako. Pero nakikita ko yung mga tao ngayon na nagsasabi na, let's find an IT, hanapin natin yung IP address niyan, tapos hanapin natin yung location, tapos start natin nun, pwede mo yung kasuhan, pwede mo yung ganito, ganyan. Alam mo, may mga unnecessary sermon pa nga na I know, come from a place of love. Para sa akin din naman yung mga sinasabi nila, like, hindi ka pa naman nagsasabi kung saan ka, mahilig ka umalis mag-isa, lagi ka nawawala, lagi mo hinahanap sarili mo, parang ganon. Nagpapaalam ka nga na alis ka, hindi mo sinasabi sino kasama mo, saan ka pupunta, mga ganong bagay. So, na-identify ko yung mga taong mayroon akong importansya sa kanila kasi ganito pa lang nga yung ginagawa. Sobrang, ano ba yun, bothered na sila sa ginagawa mo sa akin. And meron tong mga tao na nagsabi na, ay, ayusin mo yung gulo mo, ayoko madamay. And yung mga tao na yan, surprisingly, sila pa yung nag-e-invest ako ng oras sa kanila. Parang ganun. Tapos naniniwala sila sa taong, wala ka namang profile. Tapos, di naman nila kilala sino ka. Mas naniniwala sila sa'yo, congratulations. Na-identify ko yung mga taong nag-care talaga sa akin. Yung may pag-aalala, nag-aalala sila sa akin kaysa sa mga taong andyan lang pag may benepisyo ako sa kanila, ganun. So, if your purpose is trying to hurt me, girl, nag-assume na ako girl ka ha. Despite of all of this, what you're doing, I feel most protected now. Ako kasi yung taong hindi ka dapat mag-alala sa akin kahit si mama nagsabi. I'm the type of daughter that she don't have to worry about. I take care of myself. So, feel mo, masisira mo ako, girl. Hindi ka masisira sa akin. Sa totoo lang, natatawa ako sa'yo. Hindi ikaw yung tipo na sisira sa akin. Dami ko ng pinagdaanan. Kaya, hope, if tapos ka na, if satisfied ka na sa kung anong ginagawa mo ngayon sa buhay ko, sana you find your way back para ayusin yung buhay mo. Kasi wala namang saysay yung ginagawa mo sa buhay mo kasi walang nagiging masamang epekto sa akin. Ano mo yun? Aalis ako ngayon. Continue lang yung buhay ko habang ikaw lahat nire-research mo, yung mga screenshot na mga sinesend ng mga tao sa akin. May mga picture ko doon na naka-crop, Hindi ako nag-upload ng picture sa Facebook ko. Parang ang tagal kong sa social media. People can't ruin what they don't know. So, naisip kong tahimik na lang gawin yung mamuhay tahimik. Pero ikaw, hindi ko alam kung saan paano kita, ba't ganyan ka. Kaya sana pagtapos ka na, ayusin mo na yung buhay mo. Kasi, girl, sa gantong edad, hindi na dapat, kung kaedad kita hindi na dapat yun yung fino-focus natin Yung buhay ng ibang tao, dapat focus na tayo sa sarili nating buhay. Alam mo, ginawa ko lang naman talaga to kasi daming nagnanag sa akin na dapat may gawin ako sa ginagawa mo sa akin. Sa mga paninira mo, ang daming taong naalis sa buhay ko. Yung mga taong aalis naman talaga siguro dapat sila, pero ngayon lang yung perfect time. Yung perfect timing. So, okay na din. Parang hindi na din ako mag-invest sa kanila ng time, feeling. Yeah, sana matapos ka na. Pero, kung iniisip mo ginagawa ko to, tapos magbebeg ako sa'yo, stop, tumigil ka na, pagod na ako, hindi. Bahala ka sa buhay mo. Kasi ako, masaya naman ako sa buhay ko. Like, problema ko lang magpaganda, magtrabaho. Tingnan mo, next week, sasahod na naman ako. Shit, di pa ubos yung sahod ko. Charot lang. Ubos yung sahod ko, sasahod na naman ako. Ang sarap ng buhay ko habang ikaw stress na stress ka sa akin. So, alam ko makikita mo tong message na to. Bilisan mo na kung ano man yung purpose mo. Tapos, balikan na sa buhay mo kasi sayang yung oras. Sayang yung oras mo ginugugol mo sa akin. Sa mga hindi niya message tapos makakita ng video na to, tapos curious,
Ano ba ginagawa ng stalker ko? Message niya yung mga tao, tapos sinisiraan niya ako dun, creating story, ganon, tapos tatanungin nila. Actually, yung mga taong close ko pa nga, binablock nga nila, hindi nila pinapansin. Tapos yung mga taong nag-entertain sa kanya, yung pa yung mga taong hindi ko kilala. Of course, yung ex ng ex ko, malamang i-entertain niya kasi gusto niya yun eh, drama about me. Kung tutuusin, kung blinak niya yun, tapos na sana. Pero gusto niya yun, yung may pag-usapan sila tungkol sa akin. Tapos yung mga friend din ng ex ko, sana naman, blinak niyo na lang para tumigil na yung tao. Pero finifeed niyo pa rin eh. Binibigyan niyo siya ng power para i-continue yung ginagawa niya. Kasi ini-entertain niyo din. Alam ko may mga taong magtataka makakita nito. Ano ba pinagsasabi ko? Huwag niyo na lang i-comment. I-PM niyo na lang ako. Baka mamaya kasi kayo na naman i-chat. Sobrang gulo niyang tao, okay? Mag-chat siya tungkol sa akin, mga information na hindi ko naman alam sa niya kinuha. Tapos kilalang kilala niya ako. Feel ko nga, ka-close ko ba to dati? Kasi sobrang kilalang kilala niya ako. Hindi ko alam kung ano ba yung purpose niya? Ano ba yung naging dahilan? Ba't niya ginagawa yung ginagawa niya? Like, nasaktan ba kita? Inggit ka ba? Hindi ko alam. Like, nasasayangan ako sa oras na ginugugol mo sa akin na dapat ginugugol mo para sa growth mo. Ako nga kulang na kulang sa 24 hours a day. Tapos ikaw may oras ka pa to stalk me, to message people about me. Okay sana kung tungkol sa'yo yon, tapos tungkol sa improvement mo. Hindi ko kinakaya yung ginagawa mo. Message mo kaya ako. Mahalin mo ako. Kasi yung oras na binibigay mo sa akin, oras na hinihingi ko sa someone, na sana bigyan mo naman ako ng ganitong attention. Pero binibigay mo for free. Kaya di ka, message mo ako. Usap tayo. So, sa mga magme-message, no, kumusta, kung okay lang ako. Okay po ako. Nasa place po ako kung saan mahal ako ng mga tao dito. Alam nila paborito kong ulam. Like ngayon, nagluluto sila. Tapos pag uwi ko mamaya, sarap na ulam. Tapos pag may sakit ako, inaalagaan nila ako. Ang sarap kung nasan man ako ngayon at hindi siya yung sarap na gumising na lang ako tas ganito na lang ako. Ito yung sarap na nararanasan ko na pinaghirapan ko for the longest time bago ako nakarating dito. Na nasa place ako na nagtatrabaho kung hindi ako minumura, hindi ako minamaliit. Kumbaga, respeto yung mga tao. Kung tutuusin, ang sarap ng buhay ko ngayon at sa sobrang okay ng buhay ko, hindi na kita mapansin-pansin. Like, I'm doing this video for the sake of those people na nagsasabi sa akin, do something about it. Image mo na yung sinisira eh. React ka naman konti. Yeah, huwag ka masyadong mag-celebrate na binigyan kita ng oras. Ba't ka nag-e-enjoy sa ganun? Nag-e-enjoy ka sa kasiraan ng iba. Bakit ako yung napili mo? Eh, ang boring-boring ko nga ang tao eh. Like, di ako nagre-reply sa mga message. Hindi ko naman choice na hindi mag-reply. Wala na kasi akong oras mag-reply. Like, pagkatapos ng work, matutulog ako. Tapos, kausap pamilya. Hindi ko alam. Sana all maraming oras para manggulo ng buhay ng iba. Siguro sa ngayon, gusto mo ba mag-upload na ako ng mga picture ko? Mag-update na ako sa'yo? Kasi baka nahihirapan ka na eh. Wala ka ng mga sources eh. Kasi yung mga source mo, yung mga kaibigan ko, yung mga mahahagip ako sa mga upload nila, mag-upload sila ng My Day, mahahagip ako doon. Ganun ka kasipag. Ang dami mong inaabangan sa kanila. Ang tanga mo din, no? Ang tanga mo. Bakit ka nagpo-focus sa buhay ng iba? Eh, pwede ka naman mag-focus sa sarili mo. Ang tanga din naman ng mga taong tumatagal sa conversation nyo. Like, hindi ko mag-gets kasi ako pag walang profile, tas di ko kilala, tas walang sense of urgency na para replyan ko yung tao, hindi ko talaga pinapansin. Tas yung mga taong message mo na hindi naman ako kilala, hindi pa ako na-meet personally, pero may oras silang makipag-usap sa'yo na walang profile, walang maayos na pangalan, pabago-bago ka ng pangalan, message mo yung mga Vietnamese naming mga kasamaan sa trabaho dito. Sinasabing taga-Thailand ka, tapos mamaya taga-Tarlac ka na naman. Ang dami mong oras, girl. Ang dami mong oras. Pahingi naman.
wala ka namang napapala sa akin. Ano bang gusto mong pera ba? Atensyon? Kung pera, Diyos ko Lord, wala pa sahod namin. Kung atensyon, for what? Sa mga tao ding nakikipag-usap pa sa taong yan, anong purpose niyo doon? Bored lang din ba kayo? Like, bakit nyo naman, alam nyo naman nakasiraan ko lang yung mga sinasabi niya, but continue pa rin kayong nakikipag-chat sa kanya? Like, gusto nyo rin ba akong sirain? Kaso lang wala kayong lakas ng loob. And this person, binigyan kayo ng parang push to do it. Kasi, may naninira na sa akin, edi join na lang kayo. Parang ganun, ba't naman ako napili nyo? Napaka-boring ko namang tao. Like, I'm just minding my own life. Pero alam mo, dahil sa'yo, hindi ko na-expect na may mga tao palang ganito sa paligid ko. Like, sobrang worried nila about sa akin. Kumusta na daw yung mental health ko kasi hinaharas ako ng taong to online. Okay naman ako. Hindi ako bothered sa'yo. Like, bahala kang gawin yung gusto mo and gagawin yung gusto ko. Actually, as long as hindi mo ako kumbaga, I can protect myself physically. Pero, nasa online ka kasi, tas di kita kilala eh. So, bahala ka. Sana lang matapos ka na at pagkatapos mo, focus ka na sa life mo. Kasi kung ako lang tatanungin, kailangan nga ako sa 24 hours a day. Baga, ang dami kong gustong gawin kasi nauubos na yung oras ko sa trabaho. Ikaw meron kang time para mag-research kung ano na yung ginagawa ko, makipag-usap sa iba't ibang tao just to tell them stories about me na in-invent mo. Sabi mo namang oras, ano all. Pero kung purpose mo is malungkot ako, masaktan ako, you don't scare me. Hindi mo rin ako nasasaktan kasi I feel so much protected right now. Tapos nasa-separate ko pa yung mga taong, may mga tao kasi nagsasabi, ayoko madamay, parang ganon. Tapos may mga taong, dapat ako yung paniwalaan pero ikaw yung pinaniniwalaan. Parang, hindi ko sa tagal ng pinagsamahan namin, bakit sila maniniwala sa faceless na tao? Hindi nga nila kilala. Hindi nila alam taga saan. Kaysa sa akin, nakilala nila. So, thank you. You're doing me a favor to remove those people in my life. Kaya sa mga taong makikita tong video na to, tapos mag-aalala, PM nyo na lang ako. Huwag nyo na i-comment. Baka mamaya kayo din message. Okay naman ako. Kumakain ako maayos, masarap yung pagkain dito. Paligid ng mga tao akong nire-respeto ako. Hindi ako minumura, hindi ako minamaliit. Respeto. Hindi basa-basang nangingialam sa personal life ko. Kaya, masaya ako. Nasa maayos akong kalagayan. Yun lang. Tsaka to my stalker, thank you. Kasi, alam ko hindi maganda sa reputation ko yung ginagawa mo. Pero, hindi ko naman kasi kailangan maging malinis to everyone eh. Like, edi sirain mo ako sa kanila. Sila naman yung mga taong hindi ko pa na-meet. Like, wala naman silang saysay sa buhay ko. Wala akong pake kung sirain mo ako sa mga yun. 10 years from now, hindi naman yan magmamatter yung mga tao na yun eh. Kaya, ayun. Pero yung mga taong minamahal ko tapos pag ganito pala mangyayari, tatakbo or mas naniniwala dun sa'yo, buti na lang naisipan mong gawin yan. Kasi, yun, may mga taong nagpakita ng totoong ugali. Sayang yung mga hours na ininvest ko sa kanila. Yan lang.